the second stanza of the song. Ang sabi doon, but I think I gave my all, but I think my all may have been too much. Cause Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we got going. And seems at times with all we've got, we haven't got a friend. Ayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa ating episode. Dito po sa U3 ang ating pong ginagawa. Nakikinig po tayo ng mga religious discussions, mga religious preachings. And for this episode, ito po ay continuation na naman po ng ating parang series. When Celebrities Ask. And this is actually part 4. Kung na-miss nyo po yan, meron po tayong playlist. Ilalagay ko po sa description ng video na ito. At pwede nyo rin po maklik yung playlist at the end of this video. So, meron po tayong dalawang celebrity na magtatanong for this compilation. The first one would be Ariel ng comedic duo dati na Mav and Ariel, something like that. And then the second one would be the 80s heartthrob, si William Martinez. So we will watch this video together at kung ikaw po ay baguhan, newcomer ka po sa ating channel, tuloy po kayo sa Usap-Usap University. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Lipat po tayo ng Malanday, Marikina City. Nandun si kapatid na Don Capulong. Go ahead, Marikina City, please. Opo, salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po sa atin kay kapatid ni Eli sa gabi pong ito ay isang artista, isa rin pong komedyante, si Mr. Ariel Villasanta, isa pong nagsusuri. Sige po, kapatid. Magandang gabi sa inyo, Brother Eli at kapatid na Daniel. Hindi niya na nagtatanong, matagal na po akong nakikinig sa inyo at salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na makakapanayan po kayo, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ngayon kung inyong mamarapatin, meron po ako mga 3 katanungan dito. Kayo na lang po ang bahala kung anong abutin po ng oras sa pagsagot niyo. Ganito po, ang unang katanungan ko po, meron po bang nasusulat sa Bible tungkol sa curse up to the 3rd and 4th generation? Kung meron man, ito po bang curse na ito po ba yung mga sakit katulad ng cancer o pagiging homosexual? At pwede po bang maalis tong curse na to? Pangalawang katanungan ko po, pag ang isang tao po ba'y tinakwil ng Diyos, may pag-asa po ba siyang tanggapin ulit ng Diyos at maligtas? At pangatlo ko pong tanong, ang Diyos po ba ang nagdi-decide kung kailan mamamatay ang isang tao at bawal po ba ang cremation? Maraming salamat po, Brother Eli. Unang-una, ang akala ng iba, yung curse, halimbawa, yung sakit na cancer, curse. Maaaring yung sakit na cancer, curse. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay masasabi mong yung lupus, yung cancer, yung mga sakit na mabibigat, curse. Bakit? Sa ating sosyedad ngayon, mga kapatid, merong mga tao na misguided. Hindi lang misguided, but are fooled, taken advantage of, pinagsasamantalahan. Gaya halimbawa, isang klase ng isda ang nasa Vietnam na ngayon ini-export sa lahat halos ng panig ng mundo. Ang China ganun din. Nung pag-aralan yung isda na yon, tinatawag na panga, napakaraming chemical na ginagawa sila para yun ay para mapalaki, lumaki ng malaki para mapagkitaan. Ngayon wala kang kamalay-malay, bili ka ng bili nun. Sa Europe, mabili kasi mura nagka-cancer ka dahil doon. Curse ba yun? Wala ka namang malay. Parang ganun din, yung nakagis na nating mga pagkain, lalo na sa Pilipinas, nakagis na natin pagkain, puro luto, walang enzymes. Kung magkasakit ka, na-deprive ka ng mga enzymes at saka mga minerals and vitamins, dahil doon sa wala kang kaalaman,
Kung minsan ang tao ay bunga ng kamangmangan, napapahamak siya. Hindi mo po pwedeng sabihin na curse ng Diyos yun under those circumstances, ano? Halimbawa, bibigay kitang halimbawa, kapatid, ano? Ang nanay ko nagka-diabetes, 87 years old siya nung magka-diabetes siya. Wala naman kaming lahing diabetes mula sa mga lolo at lola. Ang lahi namin may hika, may asthma. Yung masyadong sensitive kami sa allergen. Yung lola ko, lolo ko, sa mother side, father side, may asthma pareho. Kaya ako may asthma ako eh. Ngayon, curse ba yung asthma? O curse ba yung diabetes? Pwede. Pero pwede rin hindi. Bakit? Kasi yung ate ko wala namang, yung kuya ko wala namang asthma. Kung curse yun, dapat nauna siyang magka-asthma bago ako. Dahil, kung bibilang ka, first, second, third, and fourth generation, di ba, no? Kaya lalabas, hindi tatama sa equation eh. Ang ibig ko sabihin ganito, no, kapatid? Ang namamana kong minsan, hindi yung curse. Ang namamana, yung weak body constitution. Alam na ng siyensya ngayon yan. Kaya nga ngayon, merong mga mag-asawa, pinapatest, pati yung sperm eh. At kung minsan, pumipili sila ng sperm para yung ipapanganak na baby, wala nung ganong depekto. Kasi sa sperm pa lang, nakikita na ngayon eh. No? Kung sabihin, kapatid, ganito, no? Minsan, dala-dala yan ng mga incidences that surround pregnancy. Merong mga tinatawag silang inherited, pero hindi curse. Mga inherited na weaknesses of organs. Merong mga tao na mahina ang puso, ang cardiovascular system. Kaya ang karaniwang nagiging sakit sa puso, high blood, etc., etc., yung mga cardiovascular diseases. Pero it doesn't necessarily mean na curse yun sa kanila. Meron kasing ganung mga tao na namana yung weak bodily constitution ng kanilang parents. Na itatawid kasi yun eh. Gaya lang nung naitatawid yung kulay ng balat, naitatawid sa offspring yung tabas ng mata kung singkit, o naitatawid yung kung ikaw ay maitim, naitatawid sa anak yun. Pero hindi curse yun. Okay, pasensya na po, Brother Eli, ano? And I have to mention this, mga ka-U3, na sa atin pong programa talagang hinihinto po natin. Kaya pasensya na po, sana wag po kayong mainis dahil this is a reaction channel. But anyway, gusto ko lang pong i-point out, at least on how Brother Eli is answering this, yung 3 to 4 na generations, yung 3 hanggang 4 na salin lahi. I believe we have also mentioned this in our previous video reaction. Pero sum up lang po natin saglit dahil marami pong tanong itong si Ariel Villasanta, ano? So the first question, of course, is kung yung sumpa nga po ng 3 to 4 generations is yung sakit, or pwede rin ba na ma-consider daw na yung homosexuality, yung pagiging bading, pagiging bakla ay also considered as a curse? And the follow-up to this question daw is papaano matatanggal yung sumpa if it is? And then number 2, yung mga itinakwil daw ba ng Diyos ay pwede pang tanggapin ulit ng Diyos? And number 3 is para hawak ba ng Diyos yung buhay ng tao na alam ng Diyos kung kailan mamamatay yung tao? And then, how about cremation? So parang napakarami talaga. And well, I'm guessing dahil sabi niya rin po na matagal na siyang nakikinig dito po sa programa, siguro naipon na over the years yung kanyang mga katanungan. And while this TV show ni Brother Eli is very limited, let's see kung ano yung extent na kayang sagutin. But anyway, as to the first question, Brother Eli is emphasizing yung tinatawag nga po natin na dominant at saka recessive na mga genes po natin, ano? While it is true, for example, however, that yung magulang natin or yung immediate natin na nasa nuclear family natin may not have a particular set ng mga characteristic or inherited na mga disease. Posible din po kasi na those were passed on recessively at yung magiging dominant na lang ulit after it skips 3 or 4 generations, for example. Kaya posible po yun na wala pong diabetes yung iyo pong grandfather, grandmother, or kuya or ate, but then it happened with you. So posible po kasi na ganun. Anyway, tingnan natin ano po yung sasabihin ni Brother Eli. I'm not sure if he will be able to respond sa homosexuality, yung pagtatakwil, at as well as on the cremation question. So, let's continue. Sa Mormons, pag negro ka, cursed ka. Sinasabi yun sa libro ng Mormons. Para lang sa kaalaman ng iba. Sa 3:6 ng Book of Mormon, doon sa Alma 3:6, si Telus,
Alma 3:6, Book of Mormon. And the skins of the Lamanites were dark, according to the mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them, because of their transgression in their rebellion against their brethren, who consisted of Nephi, Jacob, and Joseph, and some who were just and holy men. Para sa mga Mormons, yung naimbentong scripture ni Joseph Smith, yung the skins of the Lamanites were dark according to the mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them. Kaya ang paniwala ng Mormons, pagka negro ka, you are under curse. Kaya halos 200 taon ng existence ng Mormons, hindi sila tumatanggap ng ministrong negro. Ngayon na lang sila tumanggap dahil inatake na sila ng mga human rights. Pero nung araw, di sila naglalagay ng ministrong negro kasi may sumparaw. Mali sa Biblia yan eh. Interesting. Ha? Diwa ni diwa ni Miriam at ni Aaron na nang mag-asawa si Moises ng negra, nagalit sila. Masamang diwa yun. Nagalit din ng Diyos kay Miriam at kay Aaron. Bakit sila nagalit kay Moises nung mag-asawa ng negra? Basahin nga natin yung istorya. Humaba tuloy sagot ko. Sige na nga, di bale. 12:1 ng bilang. At si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moises tungkol sa pagkapangasawan niya sa isang babaeng kusita, sapagkat siya ay nag-asawa sa isang babaeng kusita. Kapatid na Daniel, yung babaeng kusita dyan, mas maliwanag kung mabasahin natin sa English. And Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian women whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. An Ethiopian woman is a woman who can be considered as a black woman. Black woman. Balik tayo ngayon sa Tagalog, kapatid na Daniel. At kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin at narinig ng Panginoon? Ang lalaking ang si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. At sinalita agad ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam, lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan. At silang tatlo ay lumabas. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda. At tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kaniyang sinabi, hinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong bahay. Sa kanya'y makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at siya'y umalis. Maliwanag, ano? Nung magsalita sila laban kay Moises dahil nag-asawa siya ng isang Ethiopian woman, ng isang negra, nagalit ang Diyos doon sa dalawa, si Miriam at si Aaron. Ang nangyari, si Miriam nagkaketong eh. Yung diwa na yun ni Miriam at ni Aaron na kinagalitan ng Panginoon, yun ang diwa ng Mormons, galit sa mga negro. Ngayon, ano ibig kong sabihin? Ba't ba tayo napunta dyan sa negro? Ang paniwala kasi ng Mormons, yung pagiging negro, curse. Mali yun. Mali yun, kapatid. Diyan sa mga punto na yan, ano, kung ang mga tao lang nakakaalam, hindi maluloko mga tao eh. Kaya lang, wala nga ang tao lang nagsusuri eh. Sana dun sa unang tanong eh, nasagot ko yung tanong mo, kapatid. Ano? Gaya nung nanay ko, nagka-diabetes, 87 years old. Kaya pala nagkaroon, ang araw-araw gusto niya matamis na kamote, matamis na saging, puro matamis nung 87 siya. Pero awa naman ng Diyos, nabuhay pa rin siya hanggang 93 years old. Pero wala kaming lahi nung diabetes. Siguro kakakain ng matamis. Matanda na kasi nanay ko noon. Ang gusto niya yung malalambot na pagkain. Minamatamis yung kamote, minamatamis yung saging. Nagka-diabetes siya. Pero umabot naman siya ng 93 years old. Awa ng Panginoon. Kaya ako ngayon medyo parang nag-iingat din ako dahil
baka ako magka-diabetes. Ako nakita ko, nahirapan ng nanay ko sa diabetes eh. Pero I believe it's not a curse. Kasi kung curse yun, dapat bata pa siya, may diabetes na siya. 87 na siya nung magka-diabetes eh. Kaya na ibig ko sabihin, isa pa, pag ang tao ba ay itinakwil ng Diyos, may pag-asa ba siyang tanggapin uli? Yun ang ikalawang tanong ng kapatid na Ariel. Basahin natin ang 28:9 ng Kronika. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Tinakwil ka na ng Diyos, magpakailanman yung kapatid, kinalulungkot ko, no? Yun ang salita na sa Biblia, di ko naman pwede po, yun, palitan. Pinatunayan niya ni Pablo sa 13:5 ng ikalawang Korinto. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Pagka itinakwil na, pwede pa bang magsisi? Balik tayo sa Hebreo. Pakinggan nyo ang sabi doon sa Hebreo 12:16. Baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Yan ang mga sagot na talata sa tanong mo, kapatid. Pagka itinakwil ka, kahit magluluha ka pa't maglulupasay, wala na. Kaya dapat huwag tayong humangga dun sa pagkatakwil ng Diyos sa atin. Huwag tayong, kasi bago naman itakwil ng Diyos, matagal naman eh. Hindi naman nakagawa ka lang ng isang kasalanan, tatakwil ka na eh. Ang itinatakwil ng Diyos, yung nasa 5 Gs ng awit. Basahin natin. Bigyan mong sala sila, O Diyos. Ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang mga pagsalangsang, sapagkat sila'y nanganghimagsik laban sa iyo. Pananadya talaga yung maraming pagsalangsang at nanghihimagsik, nagre-rebelde. Yun ang tinatakwil ng Diyos. Okay, before we continue there mga ka-U3, no? So gusto ko lang po mabigay ng insight lang po, especially on the first question muna. Sadly, I think it's because of the limitation nga po ng oras. Hindi na na-discuss ni Brother Eli yung patungkol sa homosexuality and also yung papaano matatanggal yung sumpa, no? It was not mentioned. Dito naman po sa second question, yung pagtatakwil nga, kapag tinakwil na ng Diyos, kung may pag-asa pa ba? So sabi ni Brother Eli, hindi forever na, no? Kapag tinakwil ka. And also, it was mentioned here na yung mga uri ng mga gawa na kung saan ikaw ay pwedeng itakwil ng Diyos, ang halimbawa niyan is yung pagrebelde at paulit-ulit daw nga po na gawain. So hopefully, Brother Eli could give an example of what these kinds of actions, what these kinds of sins are. And kung hindi man, sa mga U3 community po natin, please comment below ano po sa paligid ninyo yung mga matinding pagkakasala sa Diyos na talagang wala na, forever ka nang matatakwil. Pero kung halimbawa nagkasala ka man, hindi mo naman sinasadya, hindi mo naman inintensyon, hindi mo naman pinlano. Nadala ka lang ng kahinaan ng laman o kaya nadala ka ng kamangmangan, hindi mo naiintindi ang lubos, may patawad yun, kapatid, sa 5:16 ng unang Juan. Kung makita ng sino man ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Merong dalawang klaseng kasalanan, ikamamatay at hindi ikamamatay. Hindi naman ikamamatay, may patawad yun. Yung isa pang tanong ng kapatid, ang Diyos ba ang nagdi-decide kung kailan mamamatay ang isang tao? 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan,
at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yung nagtakda ng paghuhukom, yun din ang nagtatakda ng kamatayan, kapatid. The same person. Ang nagtatakda ng paghuhukom, yun din ang nagtatakda ng kamatayan. Kung paano itinakda sa mga tao mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sino ba yung nagtatakda ng paghuhukom na siya ring nagtatakda ng kamatayan? 17:31 ng Gawa. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan. Ang nagtatakda pala ng araw ng paghuhukom, yung maghuhukom. Yun ang Diyos. Kaya ang Diyos ang nagtakda ng paghuhukom, ang Diyos din ang nagtatakda ng kamatayan. Basahin natin ang 32:39 ng Deuteronomio. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Ayon. Siya talaga ang nagtatakda kasi siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay, siya ang sumusugat, siya rin ang nagpapagaling, sabi niya. Ngayon, ang alam mo, kapatid na Ariel, merong mas malalim. Kahit na siya nagtatakda, pwede niyang baguhin yung takda. Pwede niyang baguhin yun. Gis 27 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Pagka nagkaroon ka ng takot sa Diyos, kahit nakatakda ka na, pwede ka niyang bigyan na extension kapatid. Sana naunawaan mo. Ngayon, yung isa pang tanong, bawal ba ang cremation? Wala namang mababasa sa Biblia ang bawal ang cremation. Kaya lang, kapatid, yung cremation, ginagawa yon, alam mo kung kanino, nung araw. Kriminal? Basahin natin ang Levitico 20:14. Murderers? At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila. Kung ang isang lalaki ka mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina. Ayo, biro mo, no? Kinuha niya yung mag-ina-asawa, sabay. Apakahalay. Biro mo, nanay at anak, pinagsabay niyang gawing asawa. Ang sabi ng Diyos, kasamaan yan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang wag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Ibig sabihin, yung mga karumal-dumal na kasamaan at kasalanan, yun ang kinikremate nung araw. Pero yung mga lingkod ng Diyos na hindi naman masasama, inililibing yun. Si Lazaro nilibing, no? Si Jose nilibing, si Kristo nilibing, hindi kinremate, no? Ngayon, nasa sa mga tao ngayon para makatipid, kikremate na lang. Wala na akong masasabi ron, bahala na sila. Basta ako, tinuturo ko ang mga lingkod ng Diyos, hindi nilibing, hindi kinikremate. Okay, before we continue there mga kayuthi, gusto ko pong malaman dito, especially before the cremation answer, yung patungkol po sa will ng Lord. Kasi sinasabi po dun sa sitas kanina na siya yung sumusugat, siya din ang nagpapagaling. In reading that, can we assume that all our afflictions or most of our afflictions are caused by God too? Hindi po ba nagkukontra po yung ideya na meron tayong sariling human free will, tapos yung will ng Diyos na merong influence sa ating katawan, na pwede tayong magkaroon ng sakit, pwede tayong magkaroon ng kagalingan dahil sa Kanya? And the next question ko po na tinatanong po sa atin pong U3 community as to the judgment, kasi sabi ni Brother Eli kanina, yung judgment daw is equal sa death. And yung nagtatakda nga ng paghuhukom is siya yung nakakaalam kung kailan nga matatapos ang buhay ng isang tao. So I was hoping for a longer discussion here, pero yun nga po, limitado talaga sa isa lang naman po na segment ng Itanong Mo kay Soriano. And please comment below mga ka-U3, especially po sa mga members po ng MCGI. Maybe you could share with us mga ka-U3 ano po ang inyong masasabi dito po sa paghuhukom, pagtatakda ng Diyos, at sa ideya na alam ng Diyos kung paano magtatapos ang ating buhay. Kasi my understanding is, He knows from the moment we were born, paano tayo mamamatay. That's at least my impression of it. Kaya nga yung buto ni Jose, nung umalis sila sa Ehipto, dilaladala pa nila yung buto ni Jose. Pinangako ni Jose yung mga kapatid niya na pag namatay siya, pag alis nila sa Ehipto, dalhin nila yung kanilang buto doon sa kanilang lupang talagang pinanggalingan. 11:22 ng Hebreo.
Sa pananampalataya nang malapit ng mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Utos niya, yung buto ko dalhin niyo sa Kanaan. Ayun, kaya doon ang naging final resting place ni Jose sa Kanaan, hindi sa Ehipto. Bagaman natagal siyang nabuhay sa Ehipto, ginawa siyang tagapamahala ng Ehipto, hindi siya doon na finally nalibing. Sa Kanaan pa rin siya. Dinala ng mga anak ni Israel ang buto niya nung sila'y umaalis na sa Ehipto during the time of the Exodus. Sana naunawaan mo, kapatid na Ariel, alam mo sa ganitong Bible exposition, puro shortcut ang sagot eh. Pero sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli at Brother Daniel, at mabuhay po kayo, at sana in God's time, kung sakali maging kaanib niyo ako. Maraming salamat po. Salamat, samahang kanawa ng Panginoon. Alam mo, ang God's time, kapatid, sinabi mo kasi yung salitang God's time, ano? Ang God's time, yung nandoon sa 3:13 ng Ebreo. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Ang God's time yung ngayon. Hindi sa isang taon, hindi sa isang buwan. Ngayon, sabi dun sa 6 ng 2 Korinto, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. ayan, yan ang God's time, kapatid. For more information. Salamat sa iyo, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Salamat po. Okay, so yan po ang una pong parte ng ating compilation. And the second one naman po will be a question coming from the former 80s heartthrob, William Martinez. Magandang umaga po, Ingkong. May gusto po ko sana itanong sa inyo kasi mula ma-stroke ako, hindi ko maintindihan nangyayari sa buhay ko kung bakit. Bakit ako na-stroke? Ako gusto ko tumulong sa tao at mag-artista lang at patawanan, mag-entertain. That's what I love to do. And then, bakit kailangan ka nagmahal ako, nag-asawa ko, nagkaanak ako? Bakit ako bakit ang mga mag-asawa kailangan maghiwalay? Bakit po kayo ganun? I will accept that. Pangalawa po, bakit kailangan magdusa mga anak na walang malay sa paghiwalay ng mag-asawa? Siguro kaya mo tinatanong, hindi ka sang-ayon doon, kapatid na William. It is something which maybe your conscience do not approve. Kasi yun hindi talaga dapat na magkagano na ang mag-asawa na dating nagmamahala, nagligawan, tapos maghihiwalay, mapait, dati matamis, naging mapait, tapos nagkaroon pa ng side effect na mga bata maaaring mapabayaan, mapunta kung sa hindi tamang mapuntahan, yung mga nagiging produkto ng tinatawag nating broken families. Unang-una, kapatid, ang lahat ng mishaps or derailment in life, galing yan sa error. Somehow, there is a mistake committed or there is an error committed. Para bang yung isang kanta na nakalimutan ko. Pero alam siguro ng marami yung kanta na yun Yung Just Once, paano umpisa nung Just Once na yun? Meron na. There is a line in that song that caught my attention. Gusto ko sana yung I did my best. There's a particular line in that song that caught my attention. The second stanza of the song, ang sabi doon, but I think I gave my all, but I think my all may have been too much, because Lord knows we're not getting anywhere.
Seems we're always blowing whatever we got going. And seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Ayun. Andun yata sikreto nun eh. We haven't And got a seems prayer. at times with all we've got, we haven't got a prayer. So there is something wrong in most people's lives. Why are there misfortunes, failures? Why are there mishaps or sad things that happen to people? Because of the lack of prayer, the lack of faith, the lack of knowledge about God, and because people tend to have forgotten what is the spiritual side of life. Ang masasabi ko sa iyo, kapatid, siguro tinatanong mo sa akin ito kasi your conscience do not approve such thing. Hindi mo gustong mahiwalay sa asawa, hindi mo gustong ma-stroke, hindi mo gusto na ikaw ay nag-iisa ngayon sa buhay at walang umuunawa sa iyo. Dahil hindi naman talaga yun ang gusto ng Diyos. But somewhere, somehow, something wrong had happened. It may have happened before that lead to that situation. Para rin yung kantang natatandaan ko naman sa Sound of Music, kung meron ka namang magandang nangyari sa buhay mo, meron namang kanta ron na nakatawag pansin sa akin din, yung kinanta nung si Lisa ba yun? The Sound of Music. Ang sabi naman niya, that somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Ayun. Kung halimbawa, meron kang inaaning mabuti ngayon sa buhay mo, maybe, somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Kasi, yung mabuti, may bunga yon. Yung masama, may bunga rin yun. Kaya mo lang marirealize later, dahil naroon na yung bunga. Maaari somewhere, somehow in the past, something wrong had happened. Kaya nagbunga ngayon ang hindi maganda sa buhay ng isang tao. And the most important factor that leads to failures in life, unhappiness, insecurities, yung kawalan ng pagkakilala at pagsunod sa Diyos. Ikinalulungkot ko sabihin sa iyo, kapatid na William, kung minsan, yung kawalan ng pagkakilala sa salita ng Diyos, yun ay pinanggagalingan ng maraming kapahamakan. Kahit sakit, pag wala ka naririnig na aral ng Diyos, inom ka lang ng inom, sigarilyo ka lang ng sigarilyo, maaaring kain ka lang ng kain ng kahit si anong gusto mong kainin. Ganyan din si kapatid na Dinky Du inom, sigarilyo, kung ano-anong mga kalayawan sa buhay. Samantalang, kung meron ka naririnig na aral ng Diyos, naaalis yung mga bisyo that may lead to stroke. Ang totoo, ang stroke ay diferensya ng ng cardiovascular system. Ang cardiovascular system ang pinanggagalingan ng deficiency niyan kung minsan yung mga paninigarilyo, pag-inom ng alak, yung katamaran, kawalan ng exercise, pagkain ng mga fast food, pagkain ng puro mantika, pagkain ng puro taba, pagkain ng mga animal fats. Yan ang mga most certainly pinanggagalingan ng mga stroke. Ang stroke kasi, yan po ay pagkabasag ng ugat sa somewhere in the head. Okay.
Okay, before we continue there mga ka-U3, so ang term po dyan, kung di po ako nagkakamali, yung mga risk factors yung nagko-contribute po sa, yun nga, pagkasira, pagputok ng ugat sa stroke. But anyway, gusto ko lang po i-mention just a little bit on a recap of how Brother Eli answered that question. Dahil nga ang tanong nga ni Mr. Martinez is yung patungkol nga sa pamilya na kung saan yung paghiwalay ng, na mag-asawa, and also bakit daw na nagsasuffer pa yung mga anak kapag nagkakaroon nga ng broken family. And Brother Eli was direct in his answer. Actually, tatlo, no? Yung main talaga na na-mention dito ni Brother Eli. Lack of prayer, lack of knowledge, and lack of faith. Kulang sa pananampalataya, sa kaalaman, at hindi pananalangin, hindi pagdarasal. And if you look at William Martinez on how he is responding to Brother Eli, palagay ko talagang malalim yung kanyang feeling, yung kanyang emosyon. Dahil nga, syempre, nagmula sa puso at nagmula palagay ko po sa actual na karanasan niya, yung kanyang pagtatanong. Na-mention din ni Brother Eli, si Mr. Dinky Do. I'm wondering kung meron bang episode na nagtanong din si Dinky Do sa itanong mo kay Soriano. Sadly po, alam niyo naman po yan siguro sa mga news, nabasa niyo rin po. Sadly, Dinky Do passed away just a couple of weeks ago. So rest in peace din po kay Mr. Dinky Do na kaanib din po pala ng MCGI. At yung paghina ng ugat is because of what they call, medically speaking, yung calcification ng mga blood vessels. At ang calcification ng blood vessels nanggagaling sa deposits ng kolesterol. Ang deposit ng kolesterol nanggagaling sa pagkain ng puro animal fats, o kaya kung minsan nanggagaling yun sa kakulangan ng vitamin C, na kahit hindi ka kumakain ng animal fats, dumadami ang kolesterol mo kasi ipinoproduce ng liver mo dahil kulang ka sa vitamin C. Kasi kung nandun yung vitamin C at meron kang sulfur, hindi magpuproduce yung liver ng napakaraming kolesterol para magbarabara sa ugat. Marami ng mga consequences yan. Pero ang mababaw na pananalita, if you are not speaking medically or scientifically, ang stroke ay kapabayaan sa katawan. Nanggagaling sa kapabayaan sa katawan. Kawalan ng consciousness sa health. At yung kawalan ng consciousness sa health, nanggagaling yun sa kawalan ng malay sa ating katawan. At kung wala tayong malay sa ating katawan, kahit ano na lang ginagawa natin, di na natin alam, sinisira na natin kuminsan ng ating katawan. Pero kung may aral tayo ng Diyos na nasa Biblia, ang pangunahing aral, ang sabi doon sa 6:20 ng unang Korinto, pakibasa mo, Sis Luz. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos at ng inyong espiritu na sa Diyos. Ayon, ang katawan natin, ginagamit yan sa pagluwalhati sa Diyos, sa pagsisilbi sa Diyos. If we are going to use our body, our being, our soul, our spirit in serving the Lord, alam mo, magkakaroon ka ng pagpapahalaga sa mga functions ng katawan. Kaya kung gagamitin mo sa paglilingkod sa Diyos yung katawan mo, hindi mo siya sasalantain ng droga, hindi mo siya sasalantain ng soft drinks, hindi mo siya sasalantain ng mantika, ng fast food, hindi mo siya sasalantain ng kung ano-anong mga bisyo. Kasi yung katawan, ginagamit yun sa paglilingkod sa Diyos. Sa Roma Kapitulo 12 at versikulo 2 o 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ginagamit sa pagsamba yung katawan, kaya yung katawan is something sacred in the sight of God. Parang pahiram lang yan sa atin, pahiram yan ng Diyos sa atin, kaya gagamitin natin yan the way God wants us to use our bodies. Kaya yung ating katawan, kailangan isang ayon natin sa kalooban ng Diyos ang paggamit sa katawan. Hindi inaabuso, hindi pinalalayaw, kailangan dyan pinapawisan, kailangan dyan may exercise, kailangan dyan hindi kain ng kain, kailangan dyan may pigil sa kain, etc., etc. That will lead us to good health. Ngayon,
alam nyo, pagka ikaw ay natuto ng aral ng Diyos, you will not just be healthy physically, but you will also be healthy spiritually. Let us read 3 John, 3 John, chapter 1, verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. See, the prosperity that the Lord wants us to enjoy is prosperity in our soul and in our body. It just caught my eye yung patungkol nga po sa prosperity ng health. So, ibig sabihin po ba nun mga ka-Year 3, hindi po tama yung atin pong saying na masamang damo, matagal mamatay. Kasi po meron po tayo ganun saying sa Filipino, na kung saan yung mga masasamang tao daw siguro binibigyan pa ng tsansa ng Diyos para humaba yung kanilang buhay para humingi ng kapatawaran, siguro. But anyway, isa po sa mga hindi ko nagustuhan sa ating cuisine, sa Filipino food natin na culture is syempre yung napakaraming asin, maraming ding taba, greasy. Yan po yung medyo downside po ng Filipino food, at least in my perspective. Kaya kinakailangan po, I have to agree that we have to really balance, have a self-control po patungkol po sa pagkain, yung mga intake po natin. Dahil syempre po, ang pagmamalabis po sa pagkain ay hindi po maganda, obviously, sa atin pong katawan. And you could really see that. In fact, there are some other religious sects, I believe, na vegetarian po yatang iba. May mga sekta rin po na alam ko na very particular with the food that they eat. And it is, of course, very smart. It's, of course, a very wise thing to do. Dahil kung isipin mo rin po, napakaganda rin na isipin na ang isang mabuting tao, granting po na siya po ay believer o siya po isang tunay na Kristiyano, kung mahaba ang kanyang buhay, in a way, he could influence a lot more. He could share his blessings more. And he could be a good role model na pwedeng tingnan ng mga tao po sa paligid dahil mahaba ang kanyang buhay. Marami siyang pwedeng kagandahan o kabutiang loob pa na pwedeng gawin sa kanyang buhay. So I appreciate Brother Eli in saying that and putting also emphasis on our health. At yan, di lamang biblical, kundi also medical. Kaya both spiritual and physical, gusto ng Diyos mag-prosper tayo. At yun ang intensyon ng aral ng Diyos. Siguro, somewhere, somehow, kapatid na William, you haven't got a prayer, o kaya somewhere, somehow, na-enjoy mo yung life mo, sikat na sikat ka. Kilala kita kasi marami akong napanood ng mga pelikula mo. Siguro kung minsan kasi nakakalasing yung pagtatagumpay. Bawa, presidente ka, lasing na lasing ka sa pera, lasing ka sa power, ngayon nakakulong ka na. Ganun kung minsan ganun nakakalasing yung mga bagay ng lupa Basahin natin yung nasa 21 ng Lucas, kapatid na Luz. Datapwat, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Ayon, kaya sabi ng Panginoong Jesus, mag-ingat kayo, baka kayo malugmok sa katakawan, sa kalasingan, sa mga kalayawan at pagsusumakit sa buhay na ito, baka dumating ang araw, isang araw manlaman mo na lang nakakulong ka na. Nawala na lahat ng gloria sa buhay mo. Ganon ang mangyayari sa iyo. Kaya, siguro ang sagot, kapatid na William, dun sa tanong mo, a little prayer, a little faith, a little study of the Word of God. Siguro, kung yan ay nangyari, siguro hindi magiging ganun. Maaring hindi ka na-stroke, maaring hindi nagkaroon ng mga hindi magandang pangyayari sa buhay. Pero, ang masasabi ko, kapatid na William, ganito. Basahin mo yung 9:4 ng Ecclesiastes, Sis Luz. Sapagkat sa kanya nanapisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa. Sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon. Habang buhay ka at meron ka pang maliwanag na kaisipan, may pag-asa pa. It is not too late. Kahit na nawala na lahat sa'yo, nawala na pati ang asawa o nawala na ang mahal sa buhay, hindi naman nawawala ang Diyos. Laging may Diyos na naghihintay sa atin para tayo kukutin.
Yun ang sagot ko sa'yo sa tanong mo, kapatid na William. Salamat po, Inkong. Saka Lord, thank you, Lord. At saka napangiti na po ako, thank you. Sige, samahan ka nawa sa darating, kapatid na William, samahan ka nawa ng Panginoon. Sana makinig ka dun sa mga pinangangaral kong doktrina. Narinig na yun ni Sore, narinig na yun ni Kier, narinig na yun ni Brando, narinig na yun ni Brad Dinkidu, at saka itong assistant ni Sore nung araw, narinig na rin niya yun. Ministro na ngayon yung assistant ni Sore, and he enjoys life more than ever before. Okay mga ka-U3, so dyan po nagtatapos ang atin na naman pong patinga. Ito yung part 4 na ng When Celebrities Ask, and ito nga po yung pagtatanong ni Ariel Villasanta and then ni William Martinez. Very popular actor po yan si William. Alam ko po na marami po sa inyo yung mga katulad kong medyo panders na rin. Ayan, he's been very popular, especially in the, I would say, late 80s if I'm not mistaken. But anyway, gusto ko lang po magbigay ng kaunting input lang doon sa last part. Ano po, nasabi ni Brother Eli, kung napansin niyo po, patungkol sa pagiging lasing sa kapangyarihan, pagiging lasing sa kapangyarihan bilang isang leader. At napansin niyo po ang sabi ni Brother Eli, yung patungkol sa word na Gloria. Kasi in reference po yan, I'm guessing this is around 2000s, early 2000s, dahil po yan po yung panahon ni Erap Estrada. At yun nga, manapatalsik nga po siya, at na-mention ni Brother Eli nakakulong, so most likely this is after 2001 mga ka-U3. Anyway, nagustuhan ko rin po yung ideya dito na mention nga. Sa sitas din po yung patungkol sa ideya ng kalasingan, at nasabi ni Brother Eli na hindi lamang, kumbaga, by implication, hindi lamang sinasabi ni Brother Eli na ang kalasingan ay sa literal lamang na pag-inom po ng alak. Nasabi niya nga po na ang kalasingan sa kapangyarihan, kalasingan sa tagumpay. And this really reminded me of the world's poorest president. This person became popular dahil nga itong pangulo na ito ng isang bansa sa South America, I think Uruguay, is nagdadrive nga ng luma pa na Volkswagen. Walang mga bodyguard. At sa isang interview, sa isang episode na napanood ko na documentary, he mentioned na ang kanyang pinapractice, at sabi niya parang dapat na i-practice ng mga tao sa buong mundo, is ang ideya ng pagiging sober. Yung sober po is yung hindi na po pag-inom, no? Hindi po paglalasing. Yun yung ating state na kung saan klaro tayo mag-isip, alam natin yung ating mga ginagawa. So, nagustuhan ko po yung ideya ng sinabi niya na both literally na pagiging sober, na hindi umiinom, at ang metaphorical na naman po na meaning na kung saan pagkakaroon ng self-control, clear mind sa pagdedesisyon, at hindi ka lasing sa kapangyarihan, hindi ka lasing sa tagumpay, hindi ka nalasing sa pera. But anyway, salamat po sa lagi pong pagsubaybay. Napakaganda rin po ng mga tanong din ni Ariel. Na-appreciate ko yun kasi ang dami. 3 set ng questions, actually more than that pa, no? And Brother Eli tried his best to answer, although of course very limited time lang po kasi talaga sa isang TV show. Pero mga ka-U3, kung bitin po yung episode na ito, please make it interactive sa ating pong comment section below. Ano pong masasabi nyo sa episode na ito? Ano pong masasabi nyo sa mga sitas at sa mga pagtatanong din po ni William at Ariel? Comment below. Lahat po kasi ng mga mensahe po ninyo ay amin po talaga yung binabasa. And if you like these kinds of contents, mga ka-U3, you know what to do. Kung ikaw po ay baguhan, click subscribe there. Pwede nyo rin pong i-watch yung video na yan. Meron dito po tayong playlist sa baba din po. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!